So, welcome back mga lods. So, itutuloy na natin yung pag-reformat ng computer. Dahil hindi natuloy nung nakaraan kasi nga lumubo yung capacitor. So, pinalitan ko muna para hindi masira yung board ko. Okay. So, para makapag-reformat tayo, gagamit tayo ng USB bootable. Windows 10 or 11. So, depende sa inyo kung ano yung Windows na gagamitin. So, sa mga hindi pa marunong gumawa nito, bootable, USB bootable, may nagawa na akong video. So, ito siya. Yan. So, ilalagay ko yung link sa may description. So, panoorin nyo muna yun. Tapos, pag nakagawa na kayo nito, proceed na tayo. I-insert na natin sa USB port ng computer natin. Okay? So, insert na natin. Kailangan natin pumasok sa BIOS para makapag-reformat tayo. Okay? So, para pumasok sa BIOS setup, bago i-power on ang computer, dapat alam natin yung hotkey para makapasok sa BIOS. So, ito yung kadalasan na ginagamit. Ayan, F2. So, nakakasilaw ah. Ayan, F2. Delete. F12. F11. F1. Tsaka skip. So, depende sa brand ng motherboard. So, kung hindi nyo kabisado kung paano pumasok sa BIOS setup, mayroon na rin akong nagawang video. So, ilalagay ko yung link sa may description. So, panoorin nyo muna yun. Okay? So, pag alam nyo na yung hotkey para makapasok sa BIOS, power on na natin ang computer. So, power on ko na. Ayan. So, naka-power on na. Pindot-pindot. So, ito yung hotkey para makapasok sa BIOS. Ayan. Nasa BIOS na tayo. UEFI BIOS. Ayan. So, bakit kailangan natin pumasok sa BIOS mga lods? Para ito yung unang babasahin. Ito yung unang ibuboot priority natin. Itong USB bootable na ginawa natin. Okay. So, ayan. Kung pareho tayo ng BIOS, punta tayo sa advance. So, kung paano pumasok, ayan, pwede naman tong mouse gamitin kung UEFI BIOS yung motherboard nyo. Ayan, click ko tong advance. Ayan, so nandiyan na sa boot. Gagawin natin, i-boot priority natin yung USB. So, ito yun. UEFI mass storage 7,503 MB. So, ito yun. 8 gig yan. 8 gig to. Itong USB ko. So, ito yung first boot ko. So, ito na yan. Tapos, okay na yan. Automatic na. Basta, first boot lagi yung USB flash drive, yung bootable na ginawa natin. Ayan, pag nabago na yan, i-save natin.
So F10, press F10. Ayan, so makakasilaw. Save change and reset. Okay, enter ulit. Ayan, so magre-restart na yan. Ayan, yan yung unang babasahin niya, itong USB na ginawa natin. USB bootable. So antayin lang natin. So yan, loading na. Yan, sana kita nyo mga lods. Ayan, so language to install English, hindi ko na babaguhin yan. So ito yung babaguhin natin, time and currency format. So dahil nandito tayo sa Pilipinas, hanapin natin yung Pilipino. Ayan, Filipino, Philippines. Tapos next, install now. Ayan, so antayin lang natin. Dito kung may product key na kayo na nabili, pwede nyo nang ilagay dito yung product key nyo. So dahil wala akong product key, pang video tutorial lang naman to, so i-click ko tong I don't have product key. So pindutin ko na. Ayan, so ang install ko Windows 10 Pro. Ayan, so depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Sa akin mas gusto ko tong Windows 10 Pro. Ayan, so click natin tong next. Ayan, check natin to, accept the license terms. So ayan, kung sinisipag kayong basahin to, ayan, basahin nyo muna, then click natin tong next. Ayan, dahil reformat ang gagawin natin, ito yung pipiliin natin, custom install Windows only. So click ko to. Ayan, kung nakurap yung operating system nyo mga lods, huwag nyong i-format, gawin nyo reinstall para ma-backup nyo yung mga files nyo dun sa dating nakurap na Windows. So sa akin naka-backup naman na to yung mga files na nandito. So gagawin ko format, delete ko para malinis. Press install ang gagawin ko, delete, mag-create ako ng panibago. Ayan. Ayan, tapos ito na yung lalagyan natin ng operating system. So yung una, huwag nyo nang galawin yan, saka partition to. So ito yung ipoformat natin, format. Okay, ayan, so pag na format na, next natin. So ayan, copying Windows files. So antayin natin hanggang 100% yan, tapos magre-restart.
Ayan mga lods, tapos na. Magre-restart yan. Pag mag-restart, hugutin na natin tong USB para hindi na uulit sa installation. So antayin muna natin. Yan, magre-restart. So pagka off nyan, hugutin na natin tong USB. So ayan, hugutin na natin para hindi uulit sa installation. Okay, ayan, starting services. Ayan, let's connect you to a network. So dito, dahil wala akong internet, click ko tong I don't have internet. Ayan. Tapos there's more to discover when you connect to the internet. So ang i-click ko ito, continue with limited setup. So click ko to. So ayan, malapit na mga lods. So pagkatapos nito mga lods, para magamit na natin yung computer natin, install natin yung driver ng motherboard kung mayroon mang kulang na drivers. So mamaya papakita ko sa inyo. So ito na, may Windows 10 Pro na tayo. So ang gagawin natin, pagkatapos na reformat, tignan natin kung may kulang na driver yung motherboard. Dito sa search, type natin ang device manager. Ayan, so mayroon na. Click natin to. Ayan, so wala naman, kompleto naman siya. Makikita nyo dito pag may question mark, halimbawa dito sa network, kung may mga question mark yan o kahit alin man dyan, so kailangan natin i-install yung driver para magamit siya. So okay naman, wala namang kulang na driver. So ang sunod na gagawin is
install na yung mga application na gagamitin, Microsoft Office o kung ano man yung ginagamit nyo lagi. Pagkatapos nun na install na yung mga kailangan, sunod yung install is antivirus para hindi mabirusan yung operating system natin, hindi mavirus yung mga files natin. So yun lang mga lods, ganun lang kung paano mag-reformat, fresh install na Windows. Sundan nyo lang yung ginawa ko kanina. Okay.